Choa, and this is My Inquirer. Good evening and welcome to INQ&A. The Inquirer Question and Answer program comes to you every Tuesday. We sit down with a leading newsmaker every week to discuss the issues of the day. And tonight, we have an unusual guest. Retired policeman Arturo Las Cañas of Davao City, who confessed to being a hitman and a handler of the Davao Death Squad. You are listening to us on Radyo Inquirer 990. You are watching us on Inquirer.net's Facebook Live and on Inquirer 990 Digital Television. You are following us on Twitter, on Viber, on Kakao Online, and you will be reading about our show on Inquirer.net and on and in the Philippine Daily Inquirer. My name is John Neri. I'm editor-in-chief of Inquirer.net, and with me is my co-host, the chief of reporters of Inquirer.net, Christine Sabilio. Salamat, John. Para sa interview natin ito, pumunta kami sa safe house upang makapanayam si Arturo Las Cañas at nakausap namin siya ng mahigit na 1 oras. Pero dahil 1 oras din ang aming programa, ang mapapanood nyo mamaya ay mas maiksing bersyon nito. Pero pagkatapos ng programa, pwede kayong bumisita sa YouTube kung saan naka-upload yung full video para makita nyo ng buo yung aming question and answer with Arturo Las Cañas. Mapapansin ninyo na yung focus po ng interview namin, doon talaga sa Davao Death Squad. Hindi masyado doon sa EJ case, sa panahon ngayon. Doon talaga sa Davao, yung sa killings. Bakit po yun ang focus namin? Kilala si Arturo Las Cañas bilang malapit kay Mayor Duterte ng Davao City. Kahit mismo yung kaisa-isang hearing ng Senate Public Order Committee, napatunayan ni Senator J.V. Ejercito na nakapanan din namin dito nung isang linggo lang, no? Napatunayan niya sa mga tanong niya na posibleng may hinanakit si Las Cañas kay Mayor Duterte kasi meron siyang at least 4 na business opportunities na mukhang hindi pinagbigyan. Pero napatunayan din ni Senator Ejercito na hindi ordinaryong tao si Las Cañas. Sino nga ba ang simpleng SPO3 ang pwedeng magkaroon ng appointment sa isang cabinet secretary or sa chairman ng PCSO? Ibig sabihin dito, kilala nga si Las Cañas bilang malapit kay Mayor Duterte ng Davao City. So sa tingin namin, siguro dapat pakinggan siya kung meron siyang sasabihin tungkol sa sinasabing death squad ng Davao City. Ang unang bahagi ng aming interview ay 27 minutes at dito linahad ni Las Cañas kung paano nabuo yung Davao Death Squad. Taliwas sa paniniwala ng maraming tao, hindi ito iisang grupo lang. Sa totoo lang, nagkaroon nga daw ng Death Squad yung bawat police station sa Davao City. At tinukoy din niya yung mga drug lord na according sa kanya, naglalaylo doon. Okay. Makinig na tayo. Let's roll tape. SPO3, daghang salamat. Thank you for seeing us. Salamat sir. Pagbalik ni Congressman Duterte, tumakbo siya uli, naging mayor, 2001. Doon nabuo yung Heinous Crime Group. Heinous Crimes Unit. Yes. Kasama na kayo from the start. Yes, isa na ako dito sa mga nagiging senior. Kasi yung previous group namin, nagkahiwalay, marami na rin ang nag-retire. Then ito si SPO4 Floribel and si Paquidopo, nawala sila. Then create yung Heinous Crime Group led by SPO4 Pabo. And then isa ako sa pinaka-senior. Kumuha kami ngayon ng mga bago. Okay. Dito na yung mga bagong natuto din sila. And then dito nag-umpisa yung si Mayor mismo ang minsan
na bigay sa amin sa reward every hit. Kasi nagkaroon kasi yung previous, nagkaroon ng awayan because of the reward. So para ma-sure niya na kami nakatanggap sa rightfully na pera para sa amin, so siya mismo nagtitender. Siya nagbibigay, and then Siya siguro mismo naglalabas ng pera? siya mismo. Kung every hit, maganda yung operation namin, siya nagbibigay sa amin. Isa-isa sa bawat Hindi. Oo. Halimbawa, Inaabot bigay sa siya ng 100,000, 200,000. Kami lang bahala magpartihan. And then 2003, Sa ano to? Sa heinous crime? sa Heinous Crime Unit. Sa 2003, parang si Sunny na ang natas niya. Natas niya si Sunny, and then onwards, parang yung every station, gitas na rin ni Sunny na magawa ng sarili nilang death squad. Yung every station. So dito kami nagkaroon ng parang may kompetensya na kami. Yung every station may sarili ng death squad. Then dito din lumabas ang pangalan na Davao Death Squad. Yung na-raid namin yung bahay ng isang drug poser doon. Then iniwala namin ng note. Iniwala namin doon na Davao Death Squad. Pero yung Death Squad, matagal na nag-exist yun. Tinail pa. Yung pangalan na Lambada Boys, saan nagsimula? Pagka-understand ko noon, yung sinabi ni Edgar, ito ang Bunker 1 Boys. Ito ang Bunker 1 Boys. Ano naman yun? Yun ang mga... Special unit? O? Hindi. Ano ito? Puro ito mga civilian, mga dating mga river returnees Okay. na ginawa naming players. May handler, meron silang handler na police. Ang handler nila si SPO3, now retired Senior Inspector Teodoro Pagidopon. Yun, may leader din sila na dati ng NPA. So, isa sila sa mga force multiplier ng dating unit namin na anti-crime unit. Okay. Isa sa mga original. Itong Bankiruhan Boys. Force multiplier. Yes. Ganon talaga ang pagkasabi nun. Pero balance namin, mga regular. Balance nila, oo. Pero sa kanila, pagka alam nila, mga asset sila. Asset. Yung iba, yung Bankiruhan Boys, minsan hinihiram ng commander. Minsan naman yung Mandog Boys, ginagamit din ng iba. Kasi dito kasi nagkakapira yung mga players. Kasi every hit may pera sila eh. Maliban may allowance sila sa City Hall. Dito din sila kumikita ng extra. Effective ba yung Davao Death Squad? Well, in the sense na pumapatay kami ng tao, sa mindset ko noon is very effective kasi hindi na bumabalik yung kriminal na pinapatay namin. Pero in the long run, is nagiging monster ang pulis dito. Dahil ito, nagkaroon ito ng byproduct. Anong ibig sabihin ng byproduct? Nung kami tumatanggap na kami ng for hire na patayan. Instead na mapalo yung 5 pillars of criminal justice system, wala na. So, ibig sabihin, pumapatay ka ng hindi kriminal? Ganon. Ganon ang nangyari. So, Kailan po nag-start yan? At sino nag-order ng mga... may maraming basis na yan. Parang nangyari sa amin is parang enterprising na kami. Parang, Hindi kasi nga, parang market economics na nga, di ba? Oo. May yung competition, yes, may reward system. may reward system. So, tumatanggap kayo ng Kontrata. additional projects, Yes. additional contract. Kasi kikontrata din kami ni Mayor. Especially kay John Pala. Nagkaroon ako dito ng isang blind loyalty and obedience sa kanyang campaign. Even sarili kong mga kapatid is pinapatay ko dahil gumagamit sila ng drugs. Pero marami na rin akong nalalaman na pwede palang pinipili pala yung campaigns against illegal drugs kasi ang pinapatay namin wala namang napakalaking drug lord ng Davao na napatay namin. In fact, nandoon nga yung iba sa ngayon. Hindi ko lang pangalanan, pero may isa na pangalanan ko sa Senate. Ito si Charlie Tan. So, nakita ko parang as per experience ko din, meron kaming nakuha na isang Taiwanese. Then, ito galing din sa bibig ni dati si Superintendent Bato.
na parang elimination lang of competitor. So, pinipili. So, hindi ito naging effective. In fact, nagiging, as per my experience, is not knowingly, nagiging foot soldiers ka ng mga drug lord. Talagang hindi ito effective. Kung effective pa, walang drug sa Davao ngayon. Wala din drug lord sa Davao nakatira. May napansin po ba kayo na kunwari specific na drug lord or grupo ng drug lord na pinoproteksyonan noon ng panahon ninyo? Sa akin, wala. Wala. Except lang yung experience ko kang Pulong Duterte na siya mismo nagsabi na 100% siya binalahan yung kanyang container from China. And then, to the end, na nandiyan ang container, nakasunod na ako, tumawag siya na arbor na lang niya. Siya na ang bahala doon kay Charlatan. Doon ako medyo nawala na ako doon ng ano. Then, per experience din ng isang pulis na gitrain namin, to si SPO Humawan, na gustong ipapatay naman ng grupo ko, especially si Sane Biliventura and si Chimtan. Allegedly, kasi gumawa ito ng sarili niyang grupo, and then pumatay ito ng isang retired police na si Plantoril, si Catalan. Si Catalan din, kagaya ko rin. Meron din siyang sarili ding mga players, and then, kumbaga sa parlance namin, nagtatrabaho din siya against illegal drugs. Pero may report din na nag-protect siya. So, nabaril ito, napatay, anon yung killer. Ang napagbintangan, itong dati naming kasamahan. Ito si SPO Humawan, na eventually gusto niya ipapatay ni Sunny at ni Jim kasi hindi na daw na-control. So dito ako, hindi na ako sumang-ayon. Kasi pag alam ko si Humawan is, sabi niya kanyang station commander na ito talaga is nagtatrabaho against illegal drugs. Marami din siyang nadiskubrihan, marami din siyang nalalaman. So, marami naglalaro sa isip ko. Kaya inayawan ko. Dito nagkaroon kami ni Sunny nagpaalam ako sa kanya na hindi ko natanggapin yung allowance. Huwag na lang akong gamitin. Anong taon po ito? 2016. Hindi ako nagkamali, January or February. Pero pinilit pa rin niyang bigay sa akin ng allowance ko. One last question tungkol dun sa Davao situation. Nabanggit niyo, naging ang pakiramdam mo, foot soldiers kayo ng drug lords. Anong ibig sabihin na? Kasi, Foot soldiers kayo ng gera ng mga... yes, kasi ganito yan. May isang sitwasyon doon na may sinasabi si Sunny na itong Taiwanese na ito, isang drug lord. So, sa kanya kami kumukuha ng impormasyon kasi siya ang may order. So, meaning, galing doon ito kay Superman, kay Mayor. So, dito naman, sinasabi din ni Sunny na joint operation ito ng grupo ng Regional Intelligence, which is led by then Superintendent Bato de la Rosa. Pero kami ang nakakuha doon sa Taiwanese. Doon namin nakuha sa harap ng isang KTV bar. The KTV bar, it was owned by Charlie Tan. Okay. Doon namin nakuha ito. Pero dito lang, nagkaroon ng collateral damage. May kasama siya na dalawang Pilipino, lalaki. Nadala namin ito, and then sinabi ko kay Sunny, through sa interrogation namin dalawa ni Jim Tan, talagang itong dalawang ito is nandoon lang sa isang maling lugar, maling oras, at saka maling kasama. So, nung tactical interrogation namin itong Taiwanese, kasi marunong siya konti ng English at saka Tagalog, sinabi niya na nandoon siya sa KTV bar na yon kasi meron siyang problema na isitter niya kay Charlie Tan. So, parang utang yata yung siningil sa kanya o siya ang nagsingil ng utang. So, sinabi ko kay Sunny na dahil may dalawang Pilipino at saka hindi na talaga, wala talaga silang alam kasi iba yung nasama na sila doon eh. Ang sabi sa akin ni Sunny is collateral damage na yan. Kasi yan sila ang nagabinta ng mga shabu sa Davao. Sabi ko, itong isang lalaki is, ang hindi ko nagkamali, ang kanyang wife
is isang practicing lawyer ng Davao City. May binigay siyang pangalan, pero nalimutan ko na. Basta sabi niya, lawyer ang kanyang wife, nag-practice sa Davao City. Yung isa naman is isang engineer, hindi ako nagkamali. So sabi niya, talagang hindi pwede. Collateral damage na yan. So, wala kaming nagawa except to follow sa kanyang utos. Kasi pag si Sunny na ang may sabi, meaning clear na yon kay Superman. So, dinala namin sa kware. Doon sila pinatay namin. Yan nilibing. Then, the following siguro mga 2 araw after, tinawagan ko si Bato. Nagbigay ako sa kanya ng input doon sa practical namin on Chinese. So, nagkita kami. So, sinabi niya na, sabi ko na negative. Wala kaming nakuha. And then, doon namin siya nakuha sa harap ng KTV bar na pagmamayari ni Charlie Tan. Yan, kung may singa ni Bato sa akin, parang ano lang yan. Elimination of competitor. So, sa isip-isip ko, ay nagiging sundalo pala kami. So, Nilalaro lang kayo. Nilalaro lang. So, kasi si Charlie kasi putok yan doon sa Davao. Aside from Charlie Tan, hindi ko po tatanungin sa inyo kung yung mga pangalan nila. Pero sa tingin nyo, ilan pa ang mga drug lords na sa Davao? Meron. Siguro sabihin natin personalities, si Peter Lim doon dyan palagi. Doon, sabihin natin may mga 3, 4, 5 na doon yan. Kumbaga parang naglaylo sila doon sa Davao. Pero base of operation sila, hindi Davao. Sigurado ko. Hindi sila doon. Hindi sila doon. Hindi sila doon. Except lang yung laboratory na nakuha doon. Yun lang, pinakamalaking laboratory ever since. Pero since doon, wala na. Kung ibig sabihin nyo na naglalaylo, safe haven ba ang Davao para sa drug lords? Parang gano'n ang nangyari. Kung doon sila maglalaylo, and then ang nangyaring pinapatay, mga nakatsinelas na kagaya mga ginagawa namin doon sa Davao. So, I don't think kung tama itong war on drugs. Nakakapaglaylo ba sila dahil malapit sila kay Pulong o kay Mayor Duterte? Rodrigo, kay Presidente? Well, kung isipin na lang natin as common sense, parang ganun. Parang ganun. Nabanggit nyo sa Senado yung pagpatay kay June Pala. No? So, lahat ng tao alam na anti-Duterte siya. Tapos, pati mismo si Presidente, sinasabi niya na Pinamin naman niya eh. corrupt journalist and so on. Pero may isa pang pangalang, mayroon pa isang journalist na nababanggit din eh. Si Ferdy Lintuan, si Batman. May kinalaman ba kayo doon sa pagpatay sa kanya? Wala. Ganito yan. Isa kami yung nag-imbestigar kasi heinous crime group kami. Nung nag-imbestigar kami, ako, si Jim Tan, yung grupo namin, talagang maraming pwedeng motibo. Dahil sa kanyang profesyon, sa babae, mga ganon. So, may isang basis na nag-inom kami ni Jim. So, while nag-inom kami, nabanggit yung kaso na yun about Ferdy Lintuan. And then, gi-question ako ni James, sabi niya, in Bisaya parlance, sabi niya, ayaw na pag-imbestigar ito. Sabi ko, bakit? Sabi niya, is si Sunny ang nagpatrabaho. Through, may isang deputy mayor yata, yung nabanggit ko. Sabi niya, mga bata ni Deputy Mayor Mascareñas. Ito sa Mascareñas naman, meron nito mga alaga ng mga players. Agdaw Group ang alaga din niya. Alaga din ni SPO4 Ben Laod. Minsan ito kasi mga player, kanya-kanya na. And then meron din, gusto din maging player. So, sabi ko, meaning, alam na din ni Sunny kung paano tayo i-compartmentalize. Sabi niya, ikaw nagturo eh. So, nagtawanan na lang kami.
So, yun lang pagkaalam ko. Kanina nabanggit mo na pag ang utos galing kay Sunny Benaventura, ang alam niyo, cleared na kay Superman. Yes. Kung si Sunny Benaventura nag-utos doon kay Lintuan, ibig ba sabihin nun, alam ni Mayor Duterte, no? Parang gano'n lang. Kasi hindi si Pero Sunny. hindi mo talaga alam. Hindi ko alam. Oo. Pero since sabi ni Jim na si Sunny ang naglaro doon, gumamit siya ng ibang grupo na players. So, in effect, hindi pwede si Sunny magkilos kung walang clearance yun. In effect, galing din kay Mayor. Si Batman, Batman, yeah. bumabanat din kay Mayor Digong yan. Yes, sa oo. radyo. Oo. Although, may nabasa po ako na nung pinatay sa 2007, naglabas naman ng statement si Mayor Digong na naawa siya, hindi naman, wala naman siyang, Siya pa nga nagpa-investigar. pero wala nangyari, no? Wala, anon pa rin hanggang ngayon. Unknown. Yes. Unknown. Kailan niyo po unang nakilala si Edgar Matubato? No, 1997. Pero 1989 nakita ko na yan. Sa opisina ako kasi minsan-minsan lang ako pumapasok ng opisina. Eh. Sila Edgar palagi yan. Kasi yung handler niya, ibang pulis. So sa 1997 kami, lubos na nakakilala kasi sa akin na yan sumasama. Naging handler ako sa kanya. Meron pa nga dalawa, tatlo pa. Lumipat sa grupo namin. Ano ba yung sabihin ng handler? Anong kayo yung nagbibigay ng instructions? Yes, isa yun. Bibigay ng instruction na bahala sa kanilang kung may lakad. Paano Kayo nagbabayad? paano nalipat Yes. si Edgar Matubato sa grupo ninyo? Eh, nagkaroon kasi ng parang awayan sa grupo namin dahil minsan mayroon kami magandang trabaho o napatay is ang minsan nabigay sa amin is 1.5, 1.8 mga ganon. Hindi, 1,800 mga ganon. So Kada tao? kada tao. So, minsan yung grupo namin, kasi puro senior, isa ako sa pinaka-junior, is medyo nagtatanong hanggang nakakuha ng info na binibigay pala ni Mayor doon sa grupo namin through SPO3 Pagidopon in the doorbell is mga malalaki. Minsan 100, 200, 300. Tapos maliit lang yun. So, nag-audience kami kay Mayor. Ako, medyo asintista, SPO4 Pabo, SPO4 Laod, SPO3 Baguhin at ako. Doon namin nalaman na ganun pala kalaki. Kaya nasiparate kami, pumayag si Mayor para i-listen lang yung Sarili. nagkaroon kami ng sarili para to listen lang sa impact ng demoralization kasi pati yung mga force multiplier nag-go against na sa kanila. Yung mga players go against na sa kanila. So, yung iba nalipat sa amin. So, ang awayan talaga is pera. Pera. Yung blood money. Ilan taon po niyo hinandle si Edgar Matubato? Matagal kasi 1997 sa akin yan, hindi na yan napakita, 2013. Sabi ni Edgar na isa sa mga rason ba't siya umalis kasi pinagalaan siyang ginawa siyang fall guy doon sa pagpatay kay King. Richard King sa Cebu. Anong alam niyo doon? Nagpaalam yan sa akin si Jim Tan, sabi niya ipahuli ni City Director Superintendent Danao si Edgar dahil during sa interrogation ng mga nahuling suspect, yung mga De La Serna brothers, pati yung gunman si Labang, is may tanong doon, maliban sa inyo, after na napatay na ninyo si Mr. King, sino ibang tao ang nakakaalam? So, ang sagot daw is, merong pumunta doon sa quarry. Kasi sa quarry ito nakatira itong mga ito eh. Doon sa Laod Quarry. May pumunta sa quarry nang hihingi ng brato. Si Edgar. Edgar ang pangalan. So, ang Davao City Police Office, especially si Senior Superintendent na Vicente Danao, naniwala na si Edgar Matubato ito. Kaya pinapahuli niya. Nung nahuli naman si Edgar,
kuha ang kanyang baril, pinabalistik nila, negative naman. Wala naman nakita doon. And then, wala naman confession din si Edgar. And then eventually, ito sinabi na lang sa akin, late na nung bago ako mag-testify sa Senate, yung isang pulis nag-confide sa akin na pina-identify si Edgar doon sa kanilang source of info na ito bang Edgar ang pumunta doon sa quarry. Kasi itong De La Serna Brothers nakakulong sa kabila. Then meron pa nakakita isa na nag-identify na yung Edgar na yan, yun ang pumunta sa quarry kasi kasama sila. Nung tinuro, hindi si Edgar ang naturo kasi maliit daw si Edgar. Yung Edgar na sinasabi is medyo matangkad kay Edgar. Pero nung nangyari yun, nung nasabi yun, Late na. nabugbog na siya. Si Edgar nabugbog na at saka may kaso na kami. Napailan na kami ng mga kaso. Ang hindi napailan ng kaso doon, si Jim Tan at si Sunny. Hindi sila napailan ng kaso. Ang napailan ng kaso ako, si Danao, yung dalawa pang pulis, yung nabugbog talaga kay Edgar. May panahon na iniisip ni Edgar Matabato na ikaw ang nag-order. Hindi, yun talaga ang isip niya kasi nung nabugbog siya, pinuntahan ko siya doon sa detention cell ng Davao City Police Office, pinagalitan ko siya. Sinabi ko, kasi naniniwala talaga ako na si Edgar ang nung una. So, pinagalitan ko siya. Sinabi ko sa kanya, kung hindi ka magsasabi ng totoo, makukulong ka, wala akong matulong sa iyo. So, sabi naman niya, hindi daw totoo. Pero hindi ako naniwala eh. Ang buong isip ko doon na si Edgar talaga. Yun pala hindi. Kaya ang isip ni Edgar, nung nabugbog siya ng husto, isa ako doon sa nagbigay ng go signal na bugbogin siya. Kayo nga ba nagbigay ng go signal? In fact, wala akong alam eh. Kung binugbog nila si Edgar ng gano'n, hindi nila ako papayag kung malaman ko lang na gano'n. Siya akong handler eh. Pwede naman yun imbestigahan lang. Nagkita ba uli kayo ni Edgar ever since 2013? At this late, nagkita kami once. After nung nag-press con ako sa Senate, itong bago lang. Ba? Yes, nagkita kami. Nung araw din na yon? Hindi, mga 2 days, 3 days after. Kamusta naman? Ano pong nangyari nun? Siyempre, nag-iyak siya. Then, hingi siya sorry na naging ganon. Alam naman niya na hindi ako ang nagpabugbog sa kanya. And then, sinabi ko din sa kanya na siguro, destiny natin ito. Kasi kung hindi mo ako pinangalanan, hindi ako makarating sa Senate. Sabi ni Matobato, nung huling interview namin sa kanya, around 8 times na nakita si Presidente Duterte mismo pumatay ng tao. Pero sa testimonya nyo, hindi nyo pa siya personal na nakita. Yes. Sa akin, wala akong experience na nakita ko sa personal na Pero pumatay. alam nyo po ba, may Nagsisinungaling. naririnig ba kayong ganon? Or tingin nyo nagsisinungaling si Matobato? Merong mga istorya nga ganun sa Davao. In fact, kung ma-remember ninyo, meron pang ang istorya na meron sa hinulog sa chopper. And then, hindi naman yung dinideny ni Mayor. Siguro, during the time siguro ng anti-crime unit, na very active sila si Edgar. And then, kasama niya dito kasi ang pinaka-trusted noon ni Mayor is the SPO3 Pagidopon at saka si SPO4 Dick Loribel. Ito mga handler ni Edgar. Very active sila at this time. So, baka, yun ang panahon kasi ang sa akin nagsama kami ni Edgar is 1997 to, ito na, heinous crime na. Up to sa 2013. Nung nagkita uli kayo ni Edgar, may napag-usapan ba kayo? Alam ko, hindi nyo pwedeng mabanggit. Halimbawa, kung may lalabas pa, no? Pero nag-usap ba kayo tungkol dun sa mayroon kayong kausap na ibang member ng death squad? Meron kaming napag-usapan na gano'n. Sinabi ko lang sa kanya na I hope na darating ganang panahon na yung iba kagaya mo susunod at saka may pulis pa. Kasi may in-expect talaga ko na pulis. Siguro kung hindi isa, dalawa. So, sabi ko kay Edgar, is prayer tayo na nalabas kasi hindi nila kayang itago ito lahat. Isa sa mga ikinagulat ng publiko dun sa testimony niya sa Senado, yung sinabi niyo na you personally killed 200 people.
masasabi niyo ba na 200 noon kayo talaga yung pumatay or 200 cases na nag-supervise kayo? Well, that is my personal estimate kasi tinanong ako diyan. Actually, ang estimate ko talaga kung personally and or collectively is mga 300. Mga ganun. Pero ang latest ko lang ma-remember is yung mga Chinese na involved doon sa Cebu Lab nung na-raid ng PDEA na pinapatay sa amin ni Mayor. Ako, si Jim, hindi si Sunny ang nag-negotiate doon sa PDEA. Siya din nagpa-deliver. Is, doon sa 11 is 9 yung binaril ko. Personal. Una ko yung binaril si Alan C. And then sunod-sunod na yung the rest. And then si Jim ang pinabaril ko sa dalawa. Saan po nangyari yun? Sa quarry. Sa quarry. So nahuli na, dinala doon. Yes. Kasi hindi man pwedeng ilantad sila doon sa Cebu Laboratory kasi may patay ng 6. Kung idagdag pa sila, unbelievable na yun. When you ask questions that foster innovation, what you create empowers others, and the momentum for change encourages more people to do better. It starts with questions that matter, questions that push us to demand better lives for everyone. That's why for these burning questions, there is only one name I trust. I am Tony Miloto, and this is my Inquirer. My stories highlight the Filipino culture in the global film industry. For stories that matter, get it from the Inquirer. Balanced news, fearless views always, anytime, anywhere. I am Brillante Mendoza, and this is my Inquirer. Welcome back. You're watching INQ&A. Recently, nakapanayam namin si retired policeman Arturo Las Cañas na umamin hitman at handler sa Davao Death Squad. Dito sa ikalawang bahagi ng ating panayam, kasama si Arturo Las Cañas, dinetalya niya yung mga summary killings na ginawa nila sa Davao Death Squad. Kasama na yung mga pagpatay sa Laud Quarry or yung Maa Quarry at yung pagpatay din sa mga minors o sa mga batang nadamay sa drug war sa Davao. The second part is 22 minutes long. Makinig na tayo. Let's roll tape. May sinabi din si Edgar Matobato na may tangkang assassination attempt kay Commission on Human Rights Chair Laila De Lima noong 2009 nung bibisita sana sa quarry
May alam ba kayo dyan? Nagsasabi ba siya ng totoo dyan? Ano pong alam niyo? Doon wala akong alam doon. Kasi wala naman kami doon sa quarry at saka kami. Before na lumabas yung order na magpunta sila sa quarry para mag-dig doon, siguro mga 1 week before, may advance knowledge na kami. Sorry, Meron na kami advance knowledge. Okay. Pinasabihan na kami ni Mayor Trusani na maglaylo at saka kung may mahukay pa doon is kukunin. Kaya nagbigay siya ng pera kay Binlaod para magrenta ng dump truck o backhoe para kukunin yung may mga natitira. Then kinuha din ni Ben yun kasi may binigay na pera eh. Then kami noon is naglaylo kami. Saan po dinala yung mga remains na nakuha dun sa quarry? Pagkalam po yung iba, hindi ko nakita pero sinabi lang ng caretaker ni Ben Lao doon. Yung iba tinapon nila kasi may lake doon eh. Tinapon nila yung mga buto sa lake. Yung iba namang buto is dinala nila doon sa isang at the outskirt of Laod, parang boundary doon sa bundok. Naghukay sila ng isang malaking hukay, and then doon nila nilagay yung lahat ng mga buto. Lahat ng mga buto. Sa estimate po ninyo, ilang mga katawan ang nalibing sa quarry nung panahon niya? Marami na. Hindi ko ma-estimate kasi nung nag-umpisa na nagiging per station na yung mga death squad is sila mismo nagde-deliver din doon. Kasi bawat delivery kasi nila doon is mag-contact doon sila kay Sani. And then si Sani naman mag-contact sa may-ari, si Laod. Kasi may bayad yun eh. May bayad yun. Bawat ang tawag namin noon, bagahe. Bagahe. Noong araw, nung kapanahonan ni Major Makasait, parang namonopolize namin yung lugar. Siguro kung merong sumasali doon, depende na yun sa may-ari, ni SPO4 Laod. Bago yan makadating doon, mag-clear pa yan eh. Number 1 din, isa nga mag-clear si Sani. Tatawagan si Ben. And si Ben naman, siyempre before niya i-accept is automatic na yun. Ano yan, magpahukay na yan. Then meron yung anong tawag yan, yung counter na ano na may bayad yun, hindi yun libre. So kumikita pa pala siya dun sa bawat hukay na yes, oo. May idea ba kayo magkano ang pinabayad para ilibing doon? Pagkaalam ko lang sa bawat bagahe, parang 7,000, parang ganun. Parang ganun. Sabi ng Human Rights Watch, dun sa pag-iimbestiga nila, sa Davao, mas marami daw na yung mga players nga, mga hindi pulis ang pumapatay. Pero ngayon sa Metro Manila, ang paniwala nila, marami dun sa mga naka-civilian clothes na pumapatay ay mga pulis. Totoo ba ito? Pero my experience is marami ang players kumpara sa pulis. Kunti lang kami. Ang players marami. Minsan mag-agawan ngayon kung sino pwede mong gamitin. Dahil sa, siyempre, the concept of money. Yun ang nila. Saan galing yung mga players? Yung grupo ng Agdao, led by yung police handler, si SPO4 Binlaod. Yun naman team leader nila, si Chris Lanay. Yun naman grupong Bangkiruan, yung sinasabi ni Edgar Lambado Boys, ang handler nila, si SPO3 Pagidopon, Teodoro. Ang kanila namang team leader is yung dati ng Sparrow Unit na pinsan ni Pagidopon, si Lodi Pagidopon. Ito namang sa Mandog Boys, ito yung handle ng police, ito si Jim Tan. Ito ang latest. Ang team leader nila is mga Duhilag Brothers. Marami din ito. Kaya doon marami. Pwede ba i-trace yung mga allowance ninyo? Yung sinasabi nyo, last allowance na tanggap nyo, January. Gusto nyo pa nga ibalik, ano? Pero... No. Yung last na tanggap ko is January 2017. Kasi noong 2016, nung binalik ko ito kay Sani, January o February, binalik niya talaga sa akin. Ito yung 100,000? 100,000. Sabi niya, tanggapin mo lang to kasi baka ma-misinterpret daw ni Mayor. So sabi ko, ikaw san? So malaking tulong din ito sa akin, pero ang akin kasi hindi niyo na ako magamit.
Kasi maliban sa may physical disability na ako, hindi ko na rin kaya talaga. Sabi ko sa kanya, siyempre nag-start akong meron akong spiritual nagkasimba ko. So at saka hindi ko rin kaya yung kapwa natin kasama yung patayin natin kasi magiging magiging magkaroon ng domino effect na hindi maganda. Ano po ibig niyo sabihin nun sa yung kapwa natin kasama? Kasi may gusto siya kasing ipahila sa akin. Ang gusto niyang ipapatay doon sa players ni Jim Tan. Ito si SP Otto Cobencio Humawan. Isa ito nag-appeal sa Senate noon. Kasi ito hiwalay na sa amin kasi wala lang heinous crime eh. Nahiwalay ito sa amin, then nagpunta siya sa station commander din na hinawakan siya. And then allegedly, may hawak din siya ng mga players. So, parang nagtrabaho na siya na ang gusto kasi ni Sani, idadaan talaga sa kanya. Pero ito naman si Humawan, sabi naman niya, dinadaan ko man, chief. Pero minsan, dinidiretso na niya sa station commanders, to city director. Hindi na dumadaan kay Sani. Parang nagkaroon ng, nagselo si Sani o kasi si Humawan is marunong magtrabaho kasi kami nagturo ni Jim. Pero hindi siya ginalaw. Hindi siya ginalaw kasi nang inayawan ko na nung gusto mangyari ni Sani, sinabihan ko siya personal, si Humawan, na anong problema mo sa grupo ni Jim at ni Sani. Yung sinabi niya na wala akong kinalaman ng polis na napatay yung pangalan si Catalan. Sabi niya, hindi ko alam yun. Kung may nagpapatay mo yung chief, sigurado ko si city director. Sabi niya, kasi ganito yung chief, kasama na sa yung preparation of illegal drugs, protection. So hindi naman maniwala Sani kasi sabi ni Sani, siya naghawak ng Catalan eh. Kumbaga si Catalan ang in charge ng grupo ng mga death squad na Toril. Since napatay ito, so parang kumbaga parang nag-blind si Sani o nabalian si Sani. Yung pinagbintangan ito si Humawan. Dito nag-umpisa yung Anong taon to? last year lang. Last year lang. So nagkaroon ito ng hindi maganda kasi umayaw ko kay Sani. So parang grabe na duda niya sa akin noon. Meron pa siya mga sinasabi na hindi ko din tinupad. Hindi ko rin tinupad. So Yung pagkwento niyo po, SPO3, parang may mga gangs na yung mga pulis sa loob, may mga group factions Bakit hindi nagkaroon ng full scale yung gera sa inyo? Anong nagpipigil sa inyo? yung magpatayan. Patay. Kasi meron ng competition, may malaking incentive, may maraming bagong players. Kung ibang pa yan, baka kung pumotok na, nagbarilan na kayo. Pero hindi naman ganyan na nangyari. Kasi ganito yan isa lang kasi yung sinusunod na order. Yung program ni Mayor mismo na against criminality and illegal drugs. And then, isa din dito is, siyempre, si Sani. Kasi lahat naman ito, mga station commanders, may mga corresponding allowance Siguro hindi lang kagaya kalaki sa akin at kay Jim. Siguro meron sila mga 50 o 25,000 monthly. Kaya ito, kumbaga... Alam niyo po kung saan galing yung pera? Siyempre, sa Office of the City Mayor. Pero walang resibo, walang... Paano ba yan? Dinideposit ba sa... Hindi, personal binibigay ni Sani sa amin. Cash. Tapos meron ako pinipirma na acknowledgement receipt na yellow paper. Parang... Yellow pad o resibo? Resibo talaga. Nakalagay doon? Nakalagay doon, acknowledgement receipt, gano'n. Tapos name, position, yung amount kami na naglalagay. Minsan si Sani na naglagay sa akin 50. Pero yung dalawa kong pinirmahan, bakante yun. Pinirmahan ko lang pangalan ko, and then signature. Yun lang. Tapos date. Hindi nakalagay kung para saan yung pera. Wala. Ano po yun? Official city funds or personal funds? Sa pagkaintindi ko is city funds. Parang Intel funds.
So, Intel. Yeah. Hindi mo rin matitrace, ano? Oo. Parang wala yatang audit yun. Walang audit nga. 100,000 a month for how many years? Siguro mga ano yan, since pinatay namin yung mga Chinese na involved sa Bulab, ang allowance ko noon is 35,000. Okay. Nung napatay namin yung lahat, yung 11, kasi nag-offer yun ng bribe eh. Nag-offer yun ng 200 million. 200 million. 200 million. So, lahat ito nireport ko kay Mayor through Sunny. And through Mayor, through cellphone, nag-usap kami. Sabi niya, ubusin nyo na yan. Ay, ako magbayad sa inyo. So dito, kinabukasan, tinawagan ako ni Sunny, sa instruction ni Mayor, after mapatay na lahat, tawagan ko si Sunny kasi New Year yun eh, December 31. Tinawagan ko siya, mga early in the morning, January 1. Then, sabi niya, tawag siya after lunch. Yung pagtawag niya sa akin after lunch, sabi niya, nandito na yung for the boys, yung galing kay Mayor, bigay sa amin. Siguro mga 300,000, 350, something. And then, sinabi niya sa akin na yung allowance ko nagiging 50,000 na. Plus, So, 2008 to. mga ganun. January 1. Mga ganun. Plus, yung quota. Hindi, yung quota, meron na yun. Nag-exist yung quota siguro at the earlier, mas earlier pa eh. May quota na ako, kung hindi ako nagkamali, 10 o 2 tao. Meron tag 5,000, meron tag 7,000. Ang nalagay ko lang doon na pangalan, natutuo siguro, kung hindi ako nagkamali, 2 o 3. Isa doon, pangalan ng pinsan ko. Nilagay ko doon. And the rest, kami na ni Sunny nag-invento ng pangalan. Sabi niya, parang personal ko ng panggastos, bahala na ako kung sinong bigyan ko ng mga asset, makakuha kayo ng mga impormasyon. Noong 2016, sinimulan yung isulat yung mga nalalaman nyo, parang Yes. journal. Bakit nyo po naisipang gawin yun? Ano lang yan, kasi may nakita kong, may notebook kasi ako nung araw eh. Meron akong notebook na minsan sinusulat ko yung mga lakad namin kasi yung halimbawa may bagahe, meron nag-deliver kay sa laod, meron tapos may ang term kasi doon pintik, yung Bisaya yung pintik, kung sa Tagalog ng tawag yan, kung baga natirador ka parang ganun. So term ko doon pintik, may napintik ganito isa, kasi minsan si Sunny magtanong sa akin yung lakad niyo sa ganun, sino ngayon? Tapos minsan ilan to ang hindi pa nabayaran. So, minsan sabi ko sa kanya, San, may 2 o 3 san na hindi pa nabayaran. So, binabayaran niya kami kasi kumikita din siya. Meron din siyang kita. So, yung nakita ko yon, doon ako nagka-idea na isulat ko yung mga nangyayari hanggang sa napasok sa isip ko na gagawa ako one day ng isang public confession. Kasi nung nireview ko yung ano ko, ako mismo ang grabe ang ginawa namin. Yung massacre, yung pagpatay ko sa mga kapatid ko indirectly. So, sa sarili ko nagkaroon ako ng kung mamatay ako o patayin ako, dala ko ito sa libingan ko, lalo ako maghirap. Then, during recovery sa sakit ko na grabe, isa ito sa hiningi ko sa Diyos na kung ma-extend lang ang buhay ko kahit na sandali. So, itong promise ko na parang to go to a righteous path. So, isa is sabi ko lahat ng katotohanan na no matter what. Kasi doon tayo patungo lahat. O itago ko ito. Di magiging presidente siya. Tapos gawin niya ito sa buong bansa. Gamitin din kami. Lalong wala tayong patutunguhan nito. Then maraming mamamatay. Naging totoo talaga. Maraming namamatay. Narinig niyo na ba yung pangalang Father Amado Picardal? Parang familiar sa akin. Isa siyang Redemptorist priest.
Tapos, nakatanggap siya ng information tungkol dun sa Davao Death Squad. So, sinulat niya from 1998 to 2015 na bilang niya 1,424 Deaths. ang killings sa Davao City. Doon, 132 yung minors. Meron ba kayong operation na kasama yung mga below 18 years old na target? Minsan, nasama sa usually ang nangyari is collateral damage. Except nung 4 na magkapatid na minors from Bangtiruan na pinagsasaksak yun. Yung, hindi ko na pangalanan yung station commanders noon, nung sa kanyang area yon. Dahil nakakulong siya ngayon eh. Nakakulong siya. Yun ang naging isa sa controversy kasi mga minor yun eh. Meron pa yatang... Apat sila. Yes, kasi itong mga bata ito, isa na nag-snat ito eh. Snatching. Tapos yung nanay is parang hiwala yata sa kanyang ano. So yung pinakamatanda, kung hindi ko nagkamali, siguro 15. Pinakabata, parang may 9 o yun ang na-controversy noon kasi yun talagang focus ng human rights. Kami, wala talaga kaming ano kasi natanong din yan eh. Wala kayong... Sa grupo namin, wala. Pero may mga minors na nabiktima kami. Hindi sila sadya. Minsan tinamaan is tinuluyan na lang. Mga ganun. Mga collateral damage na hindi na-justify din ni Mio. So, pero yung numbers po, 1,424 from 1998 to 2015, sa tingin mo, tama ba yan? sa nakita lang yun, yung binaril. Hindi kasali noon yung nilibing sa Kuwari. At saka yung tinapon namin sa laot. So, mas marami pa? Mas marami pa. Yung 132 na... Yung nakita lang yun. Ay, yung nakount lang yun. Yung So, sinasabi. meron pa rin minors na nadali din? Yung sa Kuwari? Oo. Meron. Siyempre, yung patasaha pamilya. Yung misis doon, buntis. Yung panganay na anak, siguro mga 4, 5-year-old. And then, meron pa akong nalaman, latest, na sinasabi nitong si Humawan, na nag-deliver pa sila si Jim doon ng may patay pa na babae. May minor pa na bata, 3-year-old. Kasi anong tawag lang? Yung naka-pampers, yung bata. Kasi lumalabas is yung trafficking daw ng drugs from Cotabato to Davao, nilalagay sa pampers ng bata. So, yung ang tanong ko, bakit nyo pa kailangang i-masking tape yung bata? Pwede naman yung iwan nyo lang kayo saan at mapulot yan, buhay pa ngayon. Bahala na kayo doon sa nanay at saka yung kasama. Sabi niya, yun ang last namin chip na nalagay namin sa Kuwari. So, kasi noon, hindi na ako nag-active. Yung nagkasakit ako. Wala na. Minsan tawag na sa akin yung caretaker doon sa Kuwari. Chip, may bagahe pa deliver si Sir Jim. Sabi ko, sige, suhuin niya na. Hindi ko alam nung series na pala yung may bata. Anong taon po yun? Bago lang. Siguro mga 2015. earlier of 2015. Earlier 2015. Hindi niyo po ba naisip na lumabas at sabihin yung confession niyo bago mag-eleksyon? Bago mag-eleksyon? Wala pa kasi ang sa akin noon is ibigay ko lang talaga yon sa simbahan. Kasi meron akong first confession, yung first ko na dialysis sa Davao Doctors Hospital kay Father Irneri. Pero ang confession ko sa kanya is general. Alam niya na sinabi ko na isa ko sa gumawa sa Davao Death Squad. Part of the Davao Death Squad, the Death Squad before. And then, tagal yung namin. Siguro mga almost 3 hours. Kasi I thought at that time na hindi na ako makasurvive, na mamatay na ako. Pero yan, binigyan ako ng ganito na, talaga tinupad ko. No matter what, yung sabi nga, binabayaran, yung sabi ko sa mga anak ko, nung una, grabing oposisyon. Talagang iyak, gano'n. Sabi ko,
ito na ang promise ko, talagang gawin ko ito. Alam sa imo, unsa may pagka sabot sa imong mga anak sa imong trabaho? Ang ilang Before nasabtan ka gawas. sabtan nila nga pulis ko na ako kay Mayor, siyempre sa mga pulis operasyon na mamatay. Pero ang akong asawa tungkol kay sa City Hall mo siya katrabaho, nakana sa mga paano sa mga utanas ko kasi mo uli ko sa balay na nakadugo ako ang pantalon, mga dugo ba. So sabi ko may lumaban tapos yun nakadugo-dugo. So itapon ko na kasi yung pantalon ko, hindi ko na pinalaban, ilagay ko na sa basura, tinatapon ko. So meron na siyang mga nung akong gisulti na sa iya, siyempre akong mga anak is naulaw. So ang ako is mao na rin time nga makabawi ko. Sa pagbawi ni mo presidente si Mayor, pat yun ka lang gihapon. Ako sang giingnan kung lapila akong kamagwangan nga pat yun kong dili mamatay magyapon ko. Naamatay kanya-kanyang destiny. At least mamatay ko nga dili na ko ni dala-dala. Kaya ang maabot sa inyo ang malas, the last generation ninyo, di yun na mawala. Bisan pagbasahon ni mong Bible na anay. So para sa ako, pareha pa niyo mamatay. Siguro inabot sa panahon nga ako sigurado ko eternal life ako ngaboton. Siya sigurado eternal judgment. Kung pirmi niya ning itago, di niya ni matago. Magawas na yun sa magnitude sa patay, di na lang nato kwintahon ng Manila, dito lang Davao. And then sa mga involved nga mga operator, parehan nako nga mga foot soldier, dili niya mapil ni Mayor unisani tungod kay dili sila personally mo ini patay. Pero kagaya sa kuha is dili normal imong kinabuhi. Bisan ko sa kadako sa kwarta kung gidawat wala. Dili normal. Murang nakakulong ko sa kuan. Nakakulong ko sa impierno. And the only way to get out is isulti na ko tanang tinuod. Dun sa mga nakikinig sa radyo, maaari niyong mapanood yung full video ng interview namin with Arturo Lascanya sa YouTube at sa Facebook. Doon niyo din makikita yung subtitles ng sinabi niya nung last part kasi nagbisaya siya doon. Wala na po kaming oras, kailangan na kami magpaalam. Who's next on the hot seat? Follow us on Twitter at @KSabilioINQ and at @JNary_newsstand. Thank you for watching. This has been INQ&A. Thank you and good night.